Huwag ka mag-aastang maangas, Erwin. Sirang-sira ka sa taong bayan. At hahabulin ka ng taong bayan, kahit sabi mo senator ka, huwag kang nabibit-bitin mo palabas. Huwag kang makaangas, Tulpo, kasi yung banat mo, nakakadagdag sa magiging problema ninyong lahat. Yes, true. Pagka nag-armasan yan, revolusyon ang bagsak natin. Bibit-bitin yan, sila nga nagsasabi, right now, mas credible yung 18 kaysa sa'yo. Yun. Sinungaling ka, maangas ka, mahal sila ng taong bayan. Because hindi mo nararamdaman yung pressure na hinapon ng 18. Now, let me tell you this. Mag-ingat-ingat kayo na nagte-threaten doon sa 18. They still have an option. If they opt to, never mind, wala na. Wala na pupuntahan to. Mag-aarmas na lang kami. We will protect ourselves. Patay kayo. Mag-ingat ka, Erwin, sa mga salita mo. Huwag kang nakatapang-tapangan. Remember, Erwin, Mr. Tulpo, you are implicated. Kaya kung meron kang konting natitirang delikadesa, since you are implicated, you should allow the investigation to go on. And even if you gain majority out of delicadeza, since you are implicated, you shouldn't be the chairman of the Blue Ribbon. Maglagay kayo dyan ng chairman na hindi implicated sa inyong 13. Dapat ganun. Huwag ninyo silang pilitin na isipin nila wala na silang ibang pupuntahan kundi depensahan nila sarili nila. Pagka nag-armas yan, 18 na yan, susundan yan nung 12 o 19 pang mga sundalo meron pang hindi lumalabas na wala nang pag-asa kung sasabihin nila yung totoo. Dedepensa sila sa sarili nila. Pagka nag-armas yan 18 na yan, susundan niya ng ibang mga retired. Poprotektahan niya ng mga retired. Pagka nag-retire, yung mga retired, nag-armasan, susundan niya ng mga tao. Armas din. Kahit yan tuklang tubo. Masama dyan, magdala pa ng molotov yung mga yan. Kaya pwede ba, at kayo matakot sa, maihikay sa salawal ninyo. Because the moment na pumutok yan, hindi na mapipigilan yan. Parang domino yan. Tak, 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 ganon. Sipin nyo, pagka maglabasan yung Muslim, patay kayo. Apin nyo si Robin, labasan mo sila. Apin nyo si Marcoleta, labas yung ISC. It's so explosive right now. Kaya mag-isip-isip kayo. Sa amin, kami lahat, may posisyon na kami. Alam namin. Siyempre, mga kanina, nilinaw namin, patay kung patay kami. That tells you something. Kaya huwag nyo kaming kakantingin. Huwag nyo kaming nag-inventaryo na kami ng tao kanina. Yung AFP ninyo at PNP sinasabi na nga, damihan tapusin na natin to. Nabi ng mga PNP. Doon sa rally. Mag-ingat-ingat kayo. Kung inutusan yung PNP, ayaw na rin. So, ayan, Erwin Tulfo, grabe, no? Sobra, lumabas yung pagkaasal, parang asal, hindi pang senador yung ginagawa mo. Akalain mo magsalta ka ng ganun sa interview mo? Kukuwilyuan mo si Senator Marcoleta saka si Senator Alan na talagang palalayasin mo pag nag-hearing. Anong klase? Bakit sobrang kapangyarihan mo? Tinalo mo pa yung presidente, Akala mo powerful ka? Huwag kang masyadong mayabang. Sinasabi nga nito ni Captain Dado. Kung may delikadesa ka, kahit kaunti, kahit isang tuldok na lang, hindi ikaw ang dapat na nandyan sa Blue Ribbon na yan, na pilit mong kinukuha kahit hindi pa naman talaga kayo pwede. Hindi valid yung ginawa ninyo. Yun yung ipinaglalaban ngayon At kung makuha nyo man, at kung bumaliktad na nga yung sinasabing isang babaliktad rin, hindi pa rin dapat ikaw kung may delikadesa ka. Kasi nga, implicated ka. Ikaw nga yung nandun Ikaw yung sagwat doon. Ikaw yung isa sa mga sinasabi ng mga taong yun. Tapos ikaw ang mag-iimbestiga. Paano na yun? Pwede ba yun? Iimbestigahan mo yung sarili mo, diba? Kung nag-iisip ka lang din, siguro nga, sabi nga ng mga netizens, kasi yan, galit na kasi nga, nahubadan na silang magkapatid ng mga kulay nila. Tapos ngayon, ang dami pang nabuking na napakaano rin, may mga kabit din kayo, kaya siguro pati mga asawa nyo ngayon galit sa inyo, kaya ganyan ka kataranta. Talagang hindi mo na maintindihan, hindi mo na maisip na dapat hindi ka nagsasalta ng ganun, di ba? Maling-mali yan, dapat matanggal ka dyan sa totoo lang. Mag-ingat ka, Erwin, sa mga salita mo. Huwag kang nakatapang-tapangan. Remember, Erwin, Mr. Tulfo,
you are implicated. Yes. Kaya kung meron kang konting natitirang delikadesa, since you are Wala na nga implicated, you should allow the investigation to go on. Kasi implicated ka na tumanggap. So, you shouldn't even accept chairmanship of the Yes, dapat Blue Ribbon lang. Committee. Kung may Even if kahihiyan. you guys, kayo, maging majority. Kaya maging majority kayo, isa lang ang kailangan nyo, 13, di ba? Isa na lang, 12 na kayo. And even if you gain majority, out of delicadeza, since you are implicated, Yes. you shouldn't be the chairman. True. of Kaso, the makapal ang Blue mukha. Ribbon. Maglagay kayo dyan ng chairman na hindi implicated sa inyong 13. Okay? Kaya, huwag ka mag-aastang maangas, Erwin. Sirang-sira ka True. sa taong bayan. At hahabulin ka ng taong bayan, kahit sabi mo senator ka, huwag ka dapat nag-ano, lang. nabibit-bitin mo palabas. Huwag niyong dalhin na yung, huwag niyong, yan 18 na yan, lumalabas, na konsensya. Alam nilang mali. In Yes. spite of yung hirap nila ngayon sa buhay, na may mga nagkakasakit, may mga namamatay, tapos nag-iingat sila ngayon. Abnormal yung pamumuhay nila ngayon. Kasi may Yes, security kawawa threat. naman. No? Pwedeng patayin, pwedeng harangin, pwedeng bitbitin. No? Huwag ninyo silang pilitin Yes. na isipin nila wala na silang ibang pupuntahan kundi depensahan nila sarili nila. Pagka nag-armas yan, 18 na yan, susundan yan nung 12 o 19 pang Yes, yung mga mga hindi pa sundalo lumalabas. na wala nang pag-asa kung sasabihin nila yung totoo. Dedepensa sila sa sarili nila. Pagka nag-armas yan 18 na yan, susundan niya ng ibang mga retired. Yes, nakahanda na rin. Poprotektahan niya ng mga retired. Pagka nag-retire, yung mga retired, nag-armasan, susundan niya ng mga tao. Armas din. Kahit yan tuklang tubo. Masama dyan, magdala pa ng molotov yung mga yan. Kaya pwede ba, huwag kang makaangas tulpo kasi yung banat mo, nakakadagdag sa magiging problema ninyong lahat. True. Pagka nag-armasan yan, revolusyon ang bagsak natin. And malalagay yung armed forces ninyo at yung PNP ninyo sa isang sitwasyon na papanig sila sa taong bayan. Walang pupuntahan niya kundi ganon. Kaya mga kababayan sinasabi niyo, sali na kayo armed forces sa amin. Hindi. Dadating yung Magpupusa punto yan. na sila mismo magdedesisyon. Iweweigh nila kung anong tama't mali. And God will be there Yes. to effect the miracle. Isang ganun lang nila ng Diyos yan. Tapos yan. Sila gumagawa ng kasalanan nila eh. Sila gumagawa ng bitag nila. Sa bawat kilos ninyo, lahat kayo involved, no? Ginagawa ninyo, nagagalit lalo ang taong bayan. Lalo nyo silang itinutulak Sinasagad nyo. na lumabas ng armado. Kahit takutin nyo ako, inciting to sedition, inciting to rebellion, tangina ninyo, walang pupuntahan yan. It's not me. This is about the Filipino people survival. Bibit-bitin yan, sila nga nagsasabi, right now, mas credible yung 18 kaysa sa'yo. True. Sinungaling ka, maangas ka, mahal sila ng taong bayan. True. Because hindi mo nararamdaman yung pressure na inabot ng Grabe, 18. inaabot sa buhay Now, let me namin. tell you this. 18. Mag-ingat-ingat kayo na nagte-threaten doon sa 18. They still have an option. If they opt to, never mind, wala na pupuntahan to. Mag-aarmas na lang kami. We will protect ourselves. Patay kayo. Because it will turn into a revolution. Ingat kayo. Kaya ang daming problema dito, ang daming pwedeng mag-lead ng revolution at kayo matakot maihikay sa salawal ninyo. Because the moment na pumutok yan, hindi na mapipigilan yan. Yes. Parang domino yan. Tak, 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 tak. Ganon. Sipin nyo. Pagka maglabasan yung Muslim, patay kayo. Apin nyo si Robin, Ba, iba labas pati ang ang Muslim. Apin nyo Muslim, si Marcoleta, labas yung ILC. It's so explosive right now. Kaya mag-isip-isip kayo sa kilos ninyo. Sige pa, gawin nyo pa yung pananakot nyo. Gawin nyo pa lahat ng kagaguhan ninyo. You're giving the people so much reason. Kasi na-analyze ko Na-analyze namin yan. Sa amin, kami lahat, may posisyon na kami. Alam namin. Kanina, nilinaw namin. Patay kung patay kami. That tells you something.
Kaya huwag nyo kaming kakantingin. Huwag nyo kaming nag-inventaryo na kami ng tao kanina. Hello. Ha? Eh, huwag kayo, hinay-hinay kayo sa amin. Tarantado kayo. Yung mga retired kami, karamihan. Mga retired. And then, maraming volunteer na civilian na mga palaban. Yes. Yung AAP ninyo at PNP, sinasabi na nga, damihan eh. Tapusin na natin to. Nakatagod na rin yung mga pulis. Doon sa rally. Kakabantay sa rally. Ingat-ingat kayo. Kung inutusan yung PNP, ayaw na rin. Kaya ingat-ingat kayo. Hindi nyo nararamdaman yung napupulsuan yung nangyayari. Yes. Yabang ninyo kasi sobra. Yun. Sobra kayong lasing na lasing sa kapangyarihan ninyo. So, ayan, Erwin Tulfo. Sige, gipitin nyo pa. Baka nga sakaling dyan pa sa 18 Marines na yan, pagtuluyan nyo yung ginipit at talagang winalang hiya nyo, baka dyan mag-umpisa yung bakbakan. Kasi kung mag-aarmas yan, susuportahan niya ng mga retired. Sinasabi na nga ni Captain Dado. Saka yun din, baka hindi mo napapanood yung sinasabi ng mga nagrarally sa labas ng Senado. Simula na magkagulo kayo dyan, hindi na umaalis yung mga tao doon. Na sumisigaw sila na sila'y buwis buhay na rin in case na magkagulo. Sunod-sunod na yan. Kaya ingat-ingatan nyo rin. Huwag kayong masyadong mayabang. Oo, at medyo nananalo kayo ngayon kasi nga hawak nyo lahat. Pero once na sabi nga pumutok yan, ay magdedere-diretso nyo yan. Baka kayo baka kayo maihisa sa luwal, sabi nga. Kasi nga nakahanda na yung mga tao. As in, galit na eh. May sumabog lang talaga na isa na magsimula. Lagot na kayo, kaya yan. Mahiya ka naman. Wala ka ba talagang delikadesa na talagang pinipilit mo? Alam mo, ang kapal ng pagmumukha mo, Erwin, sa totoo lang. Akala talaga namin noon, napakaayos yung tao kayong dalawang Rapi Tulfo. So ngayon, nakikita na, nahubaran na talaga kayo as in, yan, kaya ka ganyan kasi totoong may maleta ka eh. Hindi mo matanggap na mabubukin ka ng ganun. At siguro yung iba pang sinabi nila na may mga babae pa, ay niyayari na rin kayo ng mga asawa nyo, kaya ganyan ka na lang kagalit. Akala magsasalita ka ng ganun, kukuwilyuhan mo si Marcoleta saka Senator Alan? Sino ka? Diba? Yung naging senador ka na ngayon, sobrang kayabangan mo na, matatapos din yan. Uy, oo, paldo ka na, pero yung buhay mo matatapos din yan. Hindi ka Superman, tandaan mo yan. At saka kung sakaling talagang umabot na sa sukdulan itong mga tao, humanda ka. Kahit gaano kadami ang pera nyo, yan na yung sinasabi karma sa inyo kapag kayo naabutan ng mga tao. Sobra-sobrang ginagawa nyo. Sige lang, ituloy nyo yan. Yung nga sinasabi nila, sige, sagadin nyo pa para magkaintindihan. Naghihintay lang ang iglesia at saka ang mga Muslim nagbanta na rin. Kantiin nyo si Senator Robin. Talagang makikita nyo ang hinahanap nyo. Sobra-sobra na eh. Akalain mo yan. Ngayon, ewan ko lang kung may sabi nga, di ba, may tamang Marcos, si Amy Marcos daw. Ngayon, parang may tamang Tulfo daw kasi si Ben Tulfo. Meron siyang sinasabi may tanong siya na, ba yon sabi may ganito din ba sa pamilya nyo? Parang ganon. Tapos, dinescribe pa niya na talagang, ganon naman talaga yung tatlong kapatid niya sa totoo lang. Nagbabakbakan niya, sabi niya, meron ba kayong ganito sa pamilya nyo? Nagmamagaling, nagmamarunong, lalaking marites, chismosong kuyang. Ayun, di ba? Si Moon. Tapos, in denial syndrome, tumandang paurong. May mga matalik niyang kaibigan noon, kontra mortal niya ngayon. O, di ba? Lahat ng kayang dinidikitan, giba, para siyang anay. Kilala niyo siya? Yung gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kingkoy at Kumag. Kumag na mag-utol, ipabitag nyo. O, di ba? Buti pa siguro to ang naging senator kahit paano. Kaysa dito sa dalawang to, wala talagang pinakita yung totoong kulay nila Maleta lang pala ang katapat, di ba? Pero yan nga, winawarningan na kayo Diyan sa mga ginagawa nyo niya. Sige, gipitin nyo yung 18 Marines. Aba, Marines yan, mag-aarmas. Pag yan talaga lumaban at nag-armas, hindi, susuportahan talaga yan ng mga tao, baka yan pa maging katapusan nyo.